Isa, dalawa, tatlo. Bilangin natin ang problema sa basura ng mundo. 1. 1 million plastic bags ang ginagamit natin kada minuto. 2. 2.7 million tons ng plastic waste ang galing sa Pilipinas taon-taon. Katumbas ito ng higit 6 million kilograms ng basura araw-araw. 3. Third largest plastic waste producer ang Pilipinas sa buong mundo. Kasunod ang China at Indonesia. 4. 4 plastic bottles kasama ng 115 plastic cups at 25 plastic bags ang nakita sa loob ng bituka ng patay na sperm whale na natagpuan sa Indonesia. At sa Pilipinas, yan din ang sinapit ng whale shark na puro basurang plastic ang natagpuan sa tiyan. 5% lang ng mga plastic ang nare-recycle natin. Dahil yan sa hindi wastong pagtapon o paghiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na basura at pagtatambak lang nito kung saan-saan. Pag nagpatuloy pa ito, ayon sa UN report, posibleng maging mas marami pa ang basura kaysa sa mga isda pagpatak ng taong 2050. U for Unlimited. Unlimited ang paraan para maayos natin ang problema sa basura. Tulad na lang ng wais na Mrs. Walastik dito sa Barangay Manggahan. Si Mrs. Merlita, 10 taon nang pinapatupad sa kanyang tahanan ang proper waste segregation. Ito pong mga plastic na to, tinatabi namin, sinesegregate po na. Una, sinasabi ko sa mga anak ko na pagbukod-bukurin yung mga bottle at saka yung mga plastic na pwedeng itabi. Mga plastic na matulad ng mga shampoo, mga pinagamitan ng toothpaste, sineseparate. Kaya po nung tinuruan niya kaming mag-segregate, sinusunod naman po namin. Tapos hanggang sa nasanay na po kami kasi may separate plastics naman para doon sa mga basura. Kasi po, buwan-buwan po kinokolekta po to sa aming barangay at pinapalitan naman nila ng mga sabon na panggamit sa loob ng bahay na nakakameno sa mga misis. Thank you! Malaking tulong yun sa amin kasi hindi na po kami bumibili mga sabon, panlaba. Nakakalibre na kami dahil sa mga plastic na mga inipon namin. Malaking tulong po sa amin, sa budget namin. Aba, mukhang hindi lang pala si Mrs. Merlita ang Mrs. Walastik sa Barangay Manggahan. Tignan nyo, marami pala sila. Meron tayong programa na tawag Collect, Kilo, Kita. Collect para kolektahin nila yung mga plastic waste. Kilo, punta sila sa mga barangay nila, kinikilo to. Sa bawat isang kilo ng plastic sachet, pwede nila i-convert ito into 10 pesos worth of our product. Objective po ng Zero Waste Erasure Program ay turuan ang ating mga household on the value of plastic para mas-segregate nila ito at para hindi ito pumunta sa mga maling lugar. Ayaw natin na ang plastic natin ay makakapinsala sa ating kapaligiran. Yung iba iniipon po talaga namin kasi tinuruan din kami sa school na mag-segregate. Yung December tagulan na naman, maiwasan ang pagbabasa na piko. Kaya po kami kasi na yung basura namin naiipon na, walang basura sa daan, tapos nakakatipid may sabon na kami. At sa tulong ng mga wais na misis, nakakolekta ng halos 4,000 kilo ng plastic waste sa Barangay Manggahan. Pero saan kaya dadali ng mga nakolektang kilo-kilong sachet na ito? Sa tambakan ng basura? Hindi. Dinadala mga plastic sachet sa recycling facility na ito para mapakinabangan muli. Mga soft plastics katulad ng mga plastic bags, mga candy wrappers, plastic straw, mga first packaging materials. Pinagbubukod-bukod ng mga soft plastic materials, saka isasalang sa shredder bago linisin at patuyuin. Saka dadalhin sa extruding machine. Yun na yung to the point na tutunawin natin yung plastic without chemicals talaga yon. Wala kaming hinahalo. Talagang melting lang siya. Pero ano kaya ang pwedeng mabuo sa mga plastic na basura? Maiisip mo bang pwede pala itong gawing mga upuan? At ang bawat isang upuan na ito ay gawa sa 24,000 small sachet na tinatapon ninyo. Ngayong alam nyo na kung anong pwedeng gawin sa plastic na basura, ano bang iniintay nyo? Kinabangan na yan, kaysa magdulot pa ng pinsala sa ating kalikasan.
pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aayatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa ay ang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo